ready to advance through full-hearted prayer. Yan. At ang ating pong teksto ay hango po sa Mark 12 verse 30. Ang sabi po sa Mark 12 verse 30 ay, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. Yan. So, ang advancement po ng kaharian ng Diyos ay palaging nagsisimula sa intimacy natin sa Kanya. At kung totoong ready po tayo mag-advance, dapat ready po na din po tayong mag-pray ng buong puso, or we must be ready to pray wholeheartedly. Point number 1, a heart that seeks God po ay galing sa Book of Psalms, chapter 62 verse 8. Sabi po diyan, trust in Him at all times, pour out your heart to Him. Ang Lord ay laging nakatingin sa ating puso, kung ano ang laman ng ating puso kapag tayo ay nananalangin. Yung pong pusong patuloy na nagsisik sa Panginoon or naghahanap sa Diyos ay nagiging sensitive sa Kanyang voice. Mas malinaw po nating naririnig kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin, at kailangan mo natin maging fully surrendered or surrender ang ating puso sa ating Diyos na buhay. Amen po. Ayan. Sabi po sa point number 2, a renewed mind is ready to advance. Book of Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing your mind. So kapag nabago po ang ating isip, ay titigil na tayo sa pagtatanong ng kaya ko ba ito? Bagkos napapalitan po yung tanong natin ng Panginoon, ano ang nais mong ipagawa sa akin? Breakthroughs are limited by mindsets chained to past failure, insecurity, and fear. Sabi po dito, a surrendered life is ready to advance. Ang pananalangin po hindi tungkol sa pagkumbinsi sa Panginoon. Minsan kasi pagka tayo nananalangin, Lord, ibigay mo naman sa akin ito. Ito yung aking nais. Ito yung aking plano. Subalit ang panalangin po ay isa po itong pagpapahintulot sa Diyos para hubugin yung ating mga puso hanggang sa pusa nating sundin kung ano yung kanyang plano. Amen po. At kagaya po ng aking naikwento kanina, ako po ay gahanap ng way para maka-escape dun sa sitwasyon na yon. Subalit ang Panginoon po ang kumikilos kung ikaw ay patuloy na magre-refuse, yung sitwasyon na yun ay mauulit ng mauulit hanggang sa ikaw mismo ay magkaroon ka ng complete surrender na let your will be done, O God. So kapag sinuko po natin ang ating mga ambisyon, yung timing at mga kagustuhan natin sa Diyos, binibigyan niya po tayo ng lakas para sumunod sa Kanya. True advancement relies entirely on dependent submission rather than fragile self-confidence. At para po sa ating conclusion at encouragement, tandaan po natin ang pagiging ready to advance ay hindi lang basta paggawa ng higit pa para sa Diyos. Ito po ay yung pagiging like Christ o yung katulad ni Kristo. In-advance po ng Diyos ang mga taong naghahanap sa Kanya ng buong puso, or those who seek Him with all their heart, those who allow Him to renew their mind, at those who allow Him to renew their mind. At yun pong mayroong willingly surrendered every area of their life. Bago niya baguhin ang ating mga sitwasyon ay binabago niya muna tayo. Kaya po wag po tayong lumapit sa harap na Diyos ng puro salita lamang, bagkus lumapit po tayo gamit ang ating buong sarili. When our relationship with God deepens, we become truly ready to advance.